Nakahanap na naman tayo ng 50 pesos na pansit kabagan. Saan na naman kaya ito at paano puntahan? Hi mga ka-TLR! Sa ating pangalawang pansit kabagan episode, dinayan naman natin ang bayan ng San Pablo kasama ng mga kaibigan ko nakakasama ko sa mga racket. Kahit anong pang racket yan, ano pang capacity building seminar yan. Meet Ma'am Babes and Ma'am Rachel. Si Ma'am Babes, classmate ko nung college. Si Ma'am Rachel, na-meet ko through Ma'am Babes. Naisipan nga namin magpansit kabagan dahil nga maulan at nagkikrave din kami. On our way, napansin namin itong pansitan na ito sa harap ng Balakayo Elementary School. Makikita mo agad dito kasi harap siya mismo ng school. 50 pesos na ang pansit nila dito. Meron na itong gulay, itlog, pork giniling at lechon kawali. 80 pesos naman kung may dagdag na Shanghai. Mabilisan nga talaga ang pagkain ng pansit. Dapat pagkahain, kinakain na dapat dahil na-absorb ng Mickey ang sabaw. Itong mga kabataang ito nga na mahihiyain. Taga-ibang barangay pa sila ng San Pablo pero napadayo pa sila dito. Saan ang pansit? Masarap. Totoo? Apo. Ikaw, Arding, kung sa lasa ng pansit? Sulit. Ha? Sulit. Ikaw, kuya? Sulit din. Ano? Sulit din. 12 years na nga ang pansitang ito. Malaki na nga daw ang pagbabago sa buhay nila simula nang naipatayo nila ang pansitan nila. Nag-umpisa lang po ako, sir, sa maliit na puhunan hanggang sa ngayon lumago na. Dati, isa lang ang tauhan ko, ngayon 3 na. Yung pansit namin, sir, nag-umpisa sa 30, tapos ngayon nagiging 150 na yung pinaka-special namin. Nakapundar ako, sir, ng isang sasakyan sa kami center car na po. Sa tricycle, dati wala kaming sasakyan, ngayon meron na, sir. Chili sauce po yun ang dinadayo ng mga ibang barangay sa isang ibang lugar. Yan mga ka-TLR, since mahilig ako sa sili dito sa pansitan na to, meron na sila dating naghiling na sili. Okay, sa mga may hilig dyan na naubo pa yung kasama ko. Dahil sa anghang. Okay, so ito ay naghiling na sili. Nagbebenta din sila ng ganito, kaya pwede kayong bumili. So sa mga gusto ng maanghang, ito pwede to sa inyo. Itong mga kasamahan ko naman, sarap na sarap sa pagkain ng pansit. Parang ilang taon na hindi kumain. Para sa akin, perfect siya kasi hindi siya masyadong maalat. Tapos para sa akin, I think I can describe it as clean yung lasa niya. Malinis siya para sa akin. Ano lasa na pansit niya, auntie? Okay. Luto yung noodles. Sakto yung luto niya. Hindi siya overcooked, hindi siya undercooked. And then, yung 80 pesos niya sa price niya, mura na siya, mabigat siya, kumpleto na yung toppings niya. Sarap. So ito na naman ang review ko. 8/10 para sa pansit nila dahil masarap naman ito, lalo na kung sabayan mo ng sili yung binebenta ulit nila. Sulit yung 50 pesos na in-order ko. 7/10 naman sa place dahil highway lang to at maayos naman ang mesa at upuan. 9/10 din sa customer service dahil bukod sa mabilis ang pagluluto nila, friendly din ang mga tauhan nila. Masasabi ko ang sulit ang travel namin magkakaibigan. Hindi man ito ang plano namin puntahan, at least na-enjoy namin. Parang sa buhay din natin yan. May mga unexpected na dadating sa buhay mo, tao man o pangyayari. Minsan wala sa plano, pero kusang dumarating. Embrace lang natin dahil minsan madami tayong matututunan, kaya maging handa ka lang. PJ Cabarros pumuli ng Tuguegarao Local Reviews. Salamat sa patuloy sumusuporta ng ating Pansit Kabagan series. Happy eating!